ay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala nang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin naman nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo na po sa karaniwang panahon, pero alam natin, nagsisimula pa lamang ang bagong taon at parang ang daming nangyari, no? Nitong mga nagdaang linggo, mula sa simbang gabi, Pasko, fiesta, parang napakaraming nangyari. Puro kasiyahan at higit sa lahat, puro kainan. Kaya sisingilin tayo ngayon ng ating katawan sa lahat ng mga pinagkakakain mo noong December. Siguro nararamdaman na po nung iba, kaya puro pa-check up na. Anong sabi ng doktor? Kasi ang dami mong kinain. Sa totoo lang ho mga kapatid, ang buwan ng December, kalimutan mo nang mag-diet. Huwag kang magda-diet sa buwan ng December. Huwag kang magsisimulang magpaliit ng December. Bukod sa mahirap, ang tawag natin dyan, alam mo, panira ka ng celebration. Kain ka, ay bawal sa akin yan. Kain ka, naku hindi ako pwede niyan. Sana hindi ka nalang pumunta. Lahat naman pala hindi mo kakainin. Ang saya-saya namin, panira ka. Alam nyo, may tamang lugar, may tamang oras para sa lahat ng bagay. Yan ang isa sa mga dapat nating matutunan. Kaya nga sa ebanghelyo natin, marahil ito rin ang gustong ituro ng Panginoon sa atin. Sinita siya. Bakit ang mga alagad ni Juan, ang mga Pariseyo, nag-aayuno, nagsasakripisyo, hindi kumakain? Samantalang yung mga alagad mo, hindi. Anong sabi ni Kristo? Dapat bang mag-ayuno ang mga bisita sa kasalan na ang ikinasal ay nandun pa? Just imagine, naghanda sila ng sobra-sobra. Pinaghirapan nila yun. Tapos sasabihin mo, hindi ako pwede niyan. Ayoko niyan. There is a time for everything. At yung time na yon ay bahagi din ng pagsunod natin. Obedience.
Ngayong bagong taon, ito ang isa sa mga hilingin natin sa Panginoon. If last year, 2023, Lord, naging matigas ang ulo ko. Hindi ako masunurin last year. Marami akong sinirang batas. Hindi ko sinunod ang magulang ko. Hindi ko pinakinggan ang payo ng asawa ko. Hindi ako nakinig sa mga anak ko. Hindi ako nakinig sa doktor ko. Hindi ako naniwala sa mga taong nagmamalasakit. This time, Lord, teach me how to obey. Sumunod. At tandaan natin, napakaganda ng paalala ng aklat ni Samuel sa unang pagbasa. Makinig po tayo. Ano ang sabi? Ang pagsunod sa Diyos ay higit kesa handog. Simple lang. Kahit araw-araw tayong magdasal, magrosaryo, magsimba, at sasabihin mo, Lord, I offer my time for you. Binibigay ko ang oras na ito para magdasal, magsimba. Bago ka umuwi, huwag mong kalilimutan ang paalala ng Diyos. Anak, bukod sa tawagin kang palasimba, sana sumusunod ka. Yun ang mas gusto ko. Yun ang mas hinahanap ko. Ikaw na marunong sumunod sa aking utos sa batas ng pagmamahal, ng pagpapatawad, ng pagkakawang gawa. Sa pagpapatuloy ng ating misa, nais ko pong ibahagi sa inyo, dati-dati, nung nag-aaral parang kami sa seminaryo, meron kaming isang kaklase. Alam nyo, ideal. Napaka-ideal niyang estudyante at maging pare. Magaling mag-aral, matalino, madasalin, paborito rin siya, palakaibigan, masipag, mabait. Para bang, ito magiging pari ito. Kami mukhang kaduda-duda pa. Pero ito mukhang magiging pari ito. Hanggang isang araw nagulat kami, nabalitaan namin, pinalabas. Pinalabas siya ng seminaryo. Sabi namin, bakit? Matalino, talented, palakaibigan, madasalin. Ang problema ganito. Oras ng pagkain, nag-aaral pa rin siya. Oras ng paglalaro, naglilinis siya. Oras ng pagtulog, nasa chapel pa rin siya. Simple lang. Hindi niya kayang sumunod. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ngayong bagong taon, huwag mong kalilimutang hilingin sa Panginoon. Lord, higit sa gusto ko, higit sa kaya ko, sana sumunod ako, lalo na sa mga utos mo. Amen.